tayong mga Pilipino ay tinuruan ng ating mga magulang na maging magalang sa mas nakatatanda sa atin. Ngunit may ibang mga kabataan ang naliligaw na landas sa ng impluwensya ng mga kaibigan at maling pagpapalaki ng mga magulang. Sa isang bayan sa Antique, sa bayan ng San Remedio, ay may natagpo ang bangkay ng isang senior citizen sa kalsada na pinagtataga at wala ng ulo. Ang sanhi ng pagkamatay nito ayon sa mga pulis ay multiple stab wounds at defense wounds. Kalunos-lunos ang kalagayan ng biktima nang datnan ito ng mga pulis. Makikitang ito ay naliligo sa sarili nitong dugo at wala ng ulo at puro taga. Napagkalaman naman ng anak ng mga biktima ang nangyari sa biktima na si Roneto dahil sa kanilang kapitbahay na noong oras na yon ay nandoroon sa lugar kung saan nakita ang pananaga. Kaya agad itong nagtungo sa bahay ng mga anak ng biktima. Naabutan nila ang pananaga na ginagawa ng dalawang salarin na kinilala na sina Joseph Anacleto at Ruben Gregorio. Habang nangyayari ang pananaga, ay inabutan ng magkakapatid ang pananaga sa kanilang ama, kaya tinangka siya ay tulungan sa pamamagitan ng pagbato sa mga sospek ng bote ng soft drinks. Ngunit pinagpatuloy pa rin ng mga ito ang pagtataga sa kanilang ama. At ang isa naman sa mga ito ay tinangka silang tagain nung sinubukan nilang pigilan ng mga ito, kaya napilitan ng magkakapatid na tumakbo kasama ang isa pang witness. Humingi sila ng tulong pero walang nagtangkang tumulong dahil sa takot sa kanila na sila'y madamay. Kahit anong pagmamakaawa ng magkakapatid, ay walang nagawa dahil ayon kay Agnes, alias na ibinigay sa anak ng biktima, nakakatakot daw ang mga sospek dahil sa nanlilisik ang mga mata ng mga ito. At kahit anong pagsusumamo nila ay di sila pinakinggan bagkus inambahan silang taga. Napagalaman din ng mga sospek ay kilala mismo ng biktima dahil ang mga ito ay kapitbahay at kasama ng ama sa pagsisaka. Madalas din umanong naimbitahan sa bahay ang mga salarin tuwing may okasyon. Matapos magawang pugutan ng ulo ng mga sospek ang biktima, ay nagawa pa ng mga ito pagpasapasahan ng ulo ni Roneto na nasaksihan naman ng magkapatid. Sobrang sakit ang naramdaman ng magkakapatid, lalo na si Agnes dahil sa nasaksihang pambababoy sa ulo ng kanyang ama na nagawa pang duraan sa muka. Ang ulong napugot na ama sa harapan niya at saka ibinatos ito pagkatapos ay umalis at umuwi sa kanilang bahay. Isa sa kapitbahay naman na nakasaksi din ang tumawag sa pulis ang nagturo kung saan ang labi ni Roneto. Wala namang sinayang na oras ang mga pulis at agad-agad naman silang nagtungo sa tinutuluyan ng dalawa at doon nga ay naabutan nila ang mga ito na may mga dugo pa sa kamay. Inamin naman kaagad-agad ng mga salarin ang nagawa nilang krimen, katulad ng pananaga at pagpugot sa ulo ng biktima. Ayon sa panayam sa mga sospek ay kaya lamang doon nila nagawa ang pananaga ay dala daw ng galit nila sa matanda dahil madalas umano silang sitahin ito tuwing sila'y mapapadaan sa bahay ni Roneto. Inamin naman ni alias Agnes na totoo daw na madalas masita ang dalawang sospek ng ama dahil sa sobrang ingay ng mga ito tuwing dumadaan sa kanila. Nakakaabala daw ang mga ito sa mga natutulog tuwing umuunla silang mga ito. Ayon pa sa mga pulis na rumisponde, sinabi ng isa sa sospek na di nila alam na pinugutan nila ng ulo ang biktima. Ang alam lang daw nila ay talagang noong una ay tinaga nila. Ipiniit naman ng dalawang sospek sa BJ Antique ang dalawang salarin habang di pa nalilitis. At kapag nahatulan na ay masisentensyahan ang mga sospek ng habang buhay na pagkakabilanggo. Napakasakit isipin na may mga taong nagagawang kumitil ng buhay ng kapwa nila na parang pumapatay lang ng isang hayop.
Kahit gaano pa ang galit natin sa isang tao, ay naway huwag tayong humantong sa pagtatapos ng buhay ng isang tao. Dahil ang buhay kaloob ng nasa itaas at kailanman at kailangan nating ingatan at pahalagahan. Para sa pamilya ng biktima, naway makamit ng hustisya sa sinapit ng inyong ama at naway magsisinama ng mga salarin sa pagpatay at magbagong buhay sa loob ng bilangguan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.